tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa isang malaking pag-unlad sa gitnang silangan, umatras ang hukbong militar ng Lebanon mula sa kanilang base sa timog na bahagi ng bansa matapos ang mabilis na pagsulong ng mga tropang Israeli sa kalapit na lugar. Ang desisyong ito ay nagmamarka ng isang kritikal na sandali sa patuloy na labanan kung saan direktang naapektuhan ang mga estratehikong posisyon sa hangganan. Ayon sa mga analista, tila sinusubukan ng militar ng Israel na makakuha ng pinakamaraming bentahe sa lupa bago maabot ang isang posibleng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang digmaan. Ang kasunduang ito ay inaasahang sasaklaw rin sa Lebanon. Dahil dito, bawat kilometro ng teritoryo ay nagiging mahalaga para sa magkabilang panig habang papalapit ang mga diplomatikong negosasyon. Ang pag-alis ng mga sundalong Lebanese sa kanilang kuwartel sa Kfar Tebnit ay naganap kasabay ng pagpapalabas ng Israel ng babala sa paglikas para sa humigit kumulang 20 lokasyon sa timog. Kabilang sa mga lugar na ito ang madiskarteng lungsod ng Nabateye at ang mga nakapalibot na nayon nito. Libo-libong sibilyan ang napilitang lisanin ang kanilang mga tahanan sa gitna ng matinding takot sa pambobomba. Iniulat ng National News Agency ng Lebanon ang sunod-sunod na pag-atake sa himpapawid nitong Sabado sa iba't ibang nayon malapit sa Nabatye. Isa sa mga pambobombang ito sa Deir al-Zahani ang nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 2 tao. Bukod sa mga airstrike, naging target din ng matinding pag-atake ng artilerya ng Israel ang mismong sentrong lungsod ng Nabatye na nag-iwan ng malaking pinsala. Isang mataas na opisyal ng militar ng Lebanon ang nagkumpirma sa Associated Press na inilipat nga nila ang kanilang mga puwersa mula sa kwartel ng Kfar Tebnit. Ang hakbang na ito ay ginawa matapos ang direktang pagpasok ng mga puwersang Israeli sa kalapit na lugar. Ang opisyal, na nakiusap na huwag pangalanan dahil sa pagiging sensitibo ng impormasyon, ay hindi nagbigay ng karagdagang detalye sa publiko. Pinaniniwala ang target ng mga tropang Israeli na makuha ang estratehikong burol ng Ali Taher na matatagpuan sa gilid ng Kfar Tebnit. Ang burol na ito ay napakahalaga dahil mula rito ay madaling matatanaw ang malaking bahagi ng Nabateye, pati na rin ang mga pangunahing kalsada na nag-uugnay sa lungsod sa mga kalapit na komunidad. Ang sinumang makakontrol sa burol na ito ay magkakaroon ng malaking bentahe sa buong labanan. Mahalagang alalahanin na ang burol ng Ali Taher ay hindi bago sa kasaysayan ng labanan. Hawak ng mga tropang Israeli ang estratehikong posisyong ito sa loob ng 18 taon hanggang sa sila ay tuluyang umatras mula sa Lebanon noong Mayo ng taong 2000. Ang muling pagtatangka na bawiin ng burol na ito ay nagpapakita ng pagnanais ng Israel na ibalik ang kanilang dating kontrol sa timog. Sa kabilang banda, nagpahayag ang grupong Hezbollah na naglunsad ang kanilang mga mandirigma ng ilang serye ng pag-atake laban sa mga tropang Israeli. Kabilang dito ang isang operasyon sa umaga gamit ang 2 drone na direktang tumama sa mga posisyon ng Israel sa gilid ng Kfar Tebnit. Ayon sa grupo, ang mga pag-ataking ito ay naglayong pabagalin ang pagsulong ng mga tangke at sundalo ng kaaway. Ginamit ng Hezbollah ang mga makabagong fiber optic drone mula pa sa simula ng pinakabagong digmaang ito. Ang teknolohiyang ito ay nagbigay daan sa kanila na magsagawa ng mga tumpak na pag-atake na nagdulot ng malaking pinsala at kaswalti sa panig ng militar ng Israel. Ang paggamit ng mga ganitong uri ng armas ay nagpapakita ng pag-unlad sa kanilang kakayahang militar sa kabila ng matinding pambobomba ng kaaway. Noong huling bahagi ng Mayo, matagumpay na nakuha ng mga tropang Israeli ang isang kalapit na estratehikong bundok na kinalalagyan ng makasaysayang Beaufort Castle. Ito ang itinuturing na pinakamalalim na pagpasok ng militar ng Israel sa teritoryo ng Lebanon mula pa noong taong 2000. Ang pag-atake sa Kfar Tebnit ay karugtong lamang ng kanilang plano na palawakin ang kontrol sa kahabaan ng hilagang hangganan. Kinumpirma rin ng hukbong Lebanese na isang drone ng Israel ang sumubok na targetin ang isang sundalo na naglalakbay malapit sa isang ospital sa Nabateye, ngunit hindi ito tumama sa unang pagkakataon. Gayunpaman, sa sumunod na pag-atake sa kalsada patungong Far Roman, tinamaan ng isa pang drone ang parehong sundalo na nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala sa katawan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng panganib sa rehiyon.
Pinakabagong pagsulong na ito ng Israel ay naganap isang araw matapos ihayag ng punong ministro ng Pakistan na nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran sa balangkas ng isang kasunduan. Ang kasunduang ito ay naglalayong wakasan ng digmaan sa gitnang silangan at kasalukuyan ng nagtatrabaho ang mga tagapamagitan mula sa iba't ibang bansa upang isapinal ang mga detalye ng makasaysayang diplomatikong hakbang. Inihayag naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa telebisyon ng Estado ng Iran na ang magkabilang panig ay nagsisika para sa paglagda ng isang paunang kasunduan. Layunin nitong ideklara ang pagtatapos ng digmaan sa lahat ng prente, kabilang na ang Lebanon. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa komunidad ng mga bansa na nagnanais ng kapayapaan sa isang rehiyong matagal nang pinahihirapan. Kinumpirma rin ng mataas na opisyal ng Hezbollah na si Hussein Haj Hassan sa Al Jazeera na ipinaalam sa kanila ng mga opisyal ng Iran na ang Lebanon ay magiging bahagi ng anumang kasunduan sa tigil putukan sa hinaharap sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang deklarasyong ito ay mahalaga dahil nagpapakita ito ng koordinasyon sa pagitan ng Tehran at ng kanilang mga kaalyado sa lupa habang isinasagawa ang mga negosasyon. Kilala ang Iran bilang pangunahing taga-suporta ng Hezbollah kung saan nagbibigay ito ng iba't ibang uri ng armas at bilyon-bilyong dolyar sa loob ng nakalipas na 4 na dekada. Ang malalim na ugnayang ito ang dahilan kung bakit ang anumang desisyon ng Tehran ay may direktang epekto sa kakayahan at desisyon ng Hezbollah sa larangan ng digmaan, partikular na sa usapin ng pagtanggap sa mga tuntunin ng kapayapaan. Sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap, patuloy pa rin ang mga pag-atake ng magkabilang panig. Isang opisyal na tigil putukan ang ipinatupad noong 17 ng Abril at ilang beses ng pinalawig, ngunit sa katotohanan ay nananatili lamang ito sa papel. Walang tunay na kapayapaan sa lupa dahil ang mga pambobomba at sagupaan ay nagpapatuloy araw-araw na naglalagay sa buhay ng mga sibilyan sa panganib. Patuloy na sinasakop ng Israel ang malalaking bahagi ng Timog Lebanon habang nakikipaglaban sa mga mandirigma ng Hezbollah. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng matinding kaswalti sa mga sibilyan at malawakang pinsala sa mga pangunahing infrastruktura tulad ng mga kalsada, ospital at kabahayan. Ang Hezbollah naman, na hindi direktang bahagi ng kasunduan ng dalawang bansa, ay patuloy sa kanilang pag-atake gamit ang rocket. Ang kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay nagsimula noong 2 ng Marso nang magpakawala ng mga rocket ang Hezbollah patungo sa hilagang bahagi ng Israel. Ang pag-ataking ito ay naganap 2 araw matapos simulan ng Estados Unidos at Israel ang kanilang magkasanib na operasyon laban sa Iran. Mula noon, mabilis na lumala ang sitwasyon hanggang sa umabot ito sa kasalukuyang antas ng digmaan. Ayon sa Ministry ng Kalusugan ng Lebanon, mahigit 3,700 tao na ang napatay sa bansa mula nang magsimula ang pinakabagong labanan. Sa panig naman ng Israel, 30 sundalo at isang kontratista sa depensa ang nawiwalang buhay sa Timog Lebanon habang 2 sibilyan naman ang namatay sa hilagang bahagi ng bansa. Ang mga bilang na ito ay patuloy na tumataas bawat araw na walang kasunduan. Habang papalapit ang mga diplomatikong bansa sa pagbuo ng isang pinal na kasunduan, ang sitwasyon sa Timog Lebanon ay nananatiling isang karera laban sa oras. Ang bawat pag-atake at pag-atras ng militar ay nagbabago sa mapa ng labanan at maaaring magkaroon ng malaking impluwensya sa mga huling tuntunin ng kapayapaan. Manatili kayo nakatutok para sa mga susunod pang balita rito sa ating programa. Maraming salamat.